right, some residents of Davao City are already flocking to polling precincts to cast their votes. Of course, that's where former President Rodrigo Duterte is seeking a return to the mayoral seat. We have News 5 correspondent Brielle Montalvo to tell us more about this. She is coming to us live from Davao City. Brielle, ano yung mood dyan approaching the elections? Of course, nagbukas na for PWDs, pregnant women, and senior citizens. Meron na bang dumadagsa sa mga presinto dyan? Girls, tama nga kayo dyan, no? Nandito tayo ngayon sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City kung saan mamayang mga around 8 a.m. ay boboto dito si Vice President Sara Duterte. Dito mismo sa aking likuran, itong Cluster Precinct 351, boboto si Vice President Sara Duterte. At sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy na ang pagdagsa ng mga Davaoenyong boboto dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Kasi nga kanina nga alas 5 ng umaga nang magbukas itong eskwelahan para sa mga botante. At unang boboto ay itong mga PWDs, mga senior citizen at maging mga buntis. Alas 5 hanggang alas 7. At pagdating naman ng alas 7 hanggang alas 7 mamayang gabi, itong mga regular voters ang nakatakdang boboto sa mga presinto or polling precinct sa mga eskwelahan dito nga sa Davao City. So ngayon, kung makikita nyo dito sa aking likuran at sa ating paligid, ay nandito nakaantabay na rin ang mga security forces kagaya ng police at sa mga kasundaluhan to make sure that the surrounding here in Daniel R. Aguinaldo National High School is safe. At sa ngayon, sa mga oras na ito, may nakikita na tayo dito sa presinto mismo or sa polling precinct ni Vice President Sara Duterte sa aking likuran, ay bumoto na ang ilang senior citizen at mga buntis doon sa loob ng classroom. Brielle, may mga taga-suporta ba dyan ng mga Duterte? Meron ba silang plano, no, to gather there and show support? At dyan din ba ang presinto ng iba pang mga miyembro ng Duterte family? Alam mo, dito isa bawal. Bawal itong mga magdala ng mga posters, mga tarpaulins in showing support kasi nga election day na ngayon. At sa mga Duterte naman, ang mga boboto dito sa nasabing eskwelahan sa Daniel R. Aguinaldo National High School ay tanging si Vice President Sara Duterte at si former President Rodrigo Duterte ang boboto dito. Pero sad to note, hindi makakaboto ngayon si former President Rodrigo Duterte kasi nga nakakulong siya ngayon sa The Hague, Netherlands sa ICC Custodial Facility. At iba namang mga Duterte na boboto is si Mayor Baste. Doon siya boboto sa Katigan Elementary School sa Turil District, and also hiwalay sila ng pagboto ni Congressman Paulo Duterte doon naman sa Catalunan Grande Elementary School. So I'm guessing it's only 5:33 a.m. So far, so good, smooth at wala pang problema in terms of technical issues doon sa mga machines. Tama ka nga dyan. So far, nung nakita natin ang mga nagboboto, is wala pang mga problema sa mga ballot boxes or sa mga machine. Pero antabayanan natin mamaya, baka may mga ganyang insidente na mangyayari. Pero wag naman sana, para smooth at tuloy-tuloy lang ang pagboto ng ating mga botante ngayong araw. Brielle, ang binabantayan natin dyan, itong mayoral race no, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kalaban si former Cabinet Secretary Carlo Nograles. Kamusta naman yung init ng politika dyan sa Davao? Si Carlo Nograles, sinasabi niya magdadala siya ng pagbabago sa Davao. Ano ba ang kaibahan ng pagbabago na yon sa ipinangako ng dating Pangulo at meron bang mga agam-agam dyan? Dahil wala ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Siya ay nasa The Hague. Tama ka nga dyan, no? Grabe talaga ang intense. After how many years? 15 years. And the making, ngayon lang ulit, naglalaban sa politika itong ang mga Duterte at mga Nograles. Ang tatakbong mayor dito sa Davao City is si former President Rodrigo Duterte at
Carlo Nograles. The last time nagtuos sa politika dito sa Davao City bilang alkalde ang Nograles at Duterte 15 years ago, way back 2010 na elections kung saan naglaban ito ngang si dating Mayor at Vice President Sara Duterte versus kay the late House Speaker at House Speaker Prospero Nograles. So 15 years in the making na na maglalaban o magtutuos na naman sa politika itong ang mga Duterte at Nograles. Kanya-kanyang mga sentimento ang mga Davaoenyo dito sa lungsod. May mga supporters na mga Duterte, merong mga supporters mga Nograles at may kanya-kanya silang mga baluarte dito nga sa Davao City. So intense, 50-50 yung labanan. Hindi pa natin malalaman kung sino yung mananalo until the last count mamaya sa counting. And ito namang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague, if ever na siya ang mananalo sa pagka-alkalde dito sa lungsod kasi nga according sa COMELEC, hindi siya disqualified. So maaari pa rin siyang iboto ng mga Davaoenyo dito sa lungsod. If ever na siya nga ang manalo bilang mayor dito ng lungsod, ay for the meantime, ang magiging acting mayor pansamantala kung nandyan pa siya sa The Hague, Netherlands, is ito nga ang mananalong vice mayor. Siya ang magiging acting mayor ng lungsod. Ayun na nga, Bril, no? So mainit din ba yung labanan between vice mayoral candidates na si Bernie Alaag na running mate nga ni Carlo Nograles at ni Baste? Yes, tama ka nga dyan. No? Mainit talaga from mayor hanggang sa city councilors ang politika dito sa Davao City. Kasi dalawang malalakas na mga pangalan, mga apelyido sa politika ang maglalaban ngayon. Itong si sa vice mayoral candidate naman, itong si incumbent Mayor Baste Duterte na tatakbo bilang vice mayor at ang katunggali naman niya sa Team Nograles, ang running mate ni Carlo Nograles na si Dr. Bernie Alaag. Siya, incumbent councilor siya ngayon na tumatakbo ng vice mayor. Naging vice mayor na din itong si Dr. Bernie Alaag before dito sa Davao City at susubukan niya nga manalo ulit or kukunin na naman itong pwesto nga ng vice mayor dito sa Davao City. Bilang Pilipino.